Sa isang bayan ng Pangasinan, mayroong isang simbahan na tinatawag na Crusade of Divine Church of Christ Philippines Incorporated na itinatag noong 1955 sa San Fabian, Pangasinan. Batay sa impormasyon, si Rufino S. Magliba o kilala rin bilang Apo Ruping ang siyang tagapagtatag nito at naging kataas-taasang Santo Papa noong Setyembre 27, 1955. Ang mga tagasunod nito ay naniniwala na sa ikalawang pagkakataon ay ipinadala ang Holy Spirit sa pamamagitan ng katauhan ni Apo Ruping. Kaya naniniwala sila na si Apo Ruping ay ang living God o itinuturing na God the Holy Spirit. Naniniwala sila na kamatayan ay bunga ng kasalanan at kung wala daw ang tao sa ilalim ng presensya ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat ay mapapasailalim sa puot at galit ng Diyos. Kaya naman nagpapasalamat sila sa Diyos Ama sapagkat ipinadala niya ang banal na Espiritu Santo sa katauhan ni Apo Ruping at upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Para sa kanyang mga tagasunod, naniniwala sila na ito ang tinutukoy sa Biblia na pagpapakita ng banal na Espiritu sa mga huling panahon tulad ng sinasabi sa mga Gawa 2 verse 17 na sa mga huling araw ay ibubuhos ng Diyos Espiritu Santo sa lahat ng tao at magpapahayag ng mga propesiya, pangitain at mga panaginip. Ayon sa mga tagasunod nito, hindi sila pinilit na umanib dito kundi kusa silang umanib at naniwala sila dahil sa mga nakita nilang himala na ginawa ni Apo Ruping noong siya'y nabubuhay pa. At tulad nga doon ng Panginoong Jesucristo noon na gumawa ng maraming himala, gayon din daw naman si Apo Ruping. Sinasabi na may kakayahan siyang makapagpagaling ng mga iba't ibang uri ng mga sakit kahit malayo gamit lamang ang mga detalye ng pasyente. Isa pa, ang mga tagasunod nito ay nagdaraos din ng pag-alaala at parada taon-taon kasama ang kanyang mga larawan at imahe at naniniwala sila na kahit ang litrato nito ay nakapagpapagaling. Para sa kanila, hindi matatawaran ang kahalagahan na ito ng araw ng banal na espiritu. Ito ay isang araw ng pagpapahalaga at pag-alaala na ginugunita ang sandali ng ibigay ni Apo Ruping ang kanyang mortal na katawan at umakyat para samahan ang kanyang ama sa langit. Naniniwala pa rin sila na magpahanggang ngayon ay nararamdaman nila ang presensya nito at ang banal na espiritu ay laging naroroong kasama nila. Habang si Nuestra Senyora Cecilia Magliba, ang kabiyak ni Rufino S. Magliba at kinikilalang ina ng pananampalataya, siyang sumasagisag sa Diyos inaagusan ang espiritual na mukha ng pag-aaruga, habag at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang layunin nito ay hindi upang atakihin ang anumang kongregasyon, kundi upang ipaalala sa ating lahat ang tunay na mensahe ng kaligtasan ay dapat na nakaugat lamang sa Biblia. Bilang Kristiyano, dapat nating igalang ang mga tao na may iba't ibang paniniwala, pero hindi ito nangangahulugang kailangan nating tanggapin ang lahat ng mga aral o gawi ng kanilang mga relihiyon, lalo na kung ito ay taliwas sa salita ng Diyos. Hindi tayo tinawag na manghusga o magdulot ng hidwaan sa mga taong may ibang paniniwala. Bagamat maaaring naiiba ang kanilang mga paniniwala sa ating mga aral, mahalaga na tandaan natin lahat tayo ay nilikha ng Diyos at karapat-dapat ng pag-ibig at respeto. Kaya't napakahalaga na nauunawaan natin ang mga turo batay sa buong konteksto ng salita ng Diyos. Mga kapatid, alam naman natin na iisa lamang ang ating Diyos sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin niyan, iisa ang Diyos pero may tatlong pagkakakilanlan o paraan ng pagpapahayag. Ito po ay paraan kung papaano nagpapakita o kumikilos ang Diyos. Anumang bagay o tao na pumapalit sa ating pananampalataya at sa Panginoong Jesucristo ay delikado at taliwas sa turo ng Biblia. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang itinalaga ng Diyos bilang daan patungo sa Kanya at sa ating kaligtasan. Anumang bagay o tao na itinuturing nating Panginoon na pumapalit sa ating Panginoong Jesucristo, maaaring ito may isang lider, artista, politiko o kahit na isang miyembro ng pamilya o malapit na kaibigan na sobrang iginagalang at sinusunod natin sa ituring na nating mas mataas pa kaysa kay Kristo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating espiritual na buhay, relasyon at kaligtasan. Walang sinumang tao ang perpekto o kayang magbigay ng ganap na kaligtasan, pagpapatawad at kagalakan na tanging sa Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan. Lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos at ang Panginoong Jesucristo lamang ang ganap na perpekto at walang kasalanan. Mga kapatid, tandaan din po natin na ang Espiritu Santo ay Espiritu, hindi ito tao, hindi laman. Ibinigay na ng Diyos ang Espiritu Santo sa Pentecost at hindi sa isang tao lamang. Sabi po sa Gawa 2 verse 1-4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
Ang banal na espiritu ay ibinibigay sa mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Sabi sa Gawa 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay ipinangako sa atin na mananatili at papatnubay sa atin magpakailanman. Sabi sa 1:14 verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Kaya po mga kapatid, ang Holy Spirit ay maninirahan sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, gumagabay at tumutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang sino mang espiritu o tao na nagpapahayag ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia ay hindi nagmula sa otoridad ng Diyos. Kailangan nating mag-ingat at maging marunong sa mga salita ng Diyos sa Biblia, sapagkat maraming mga tao ang magpapahayag ng mga iba't ibang gospel at ng mga katuroang taliwas sa katotohanan. Marami ang magpapanggap sa mundong ito at masusubok po natin sila. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subugin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Sabi sa Mark 13 verse 22, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta, magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, ang mga panlilinlang na mga darating ay maaaring aakalain mong harmless at hindi nakakasama o hindi halata. Nagmumukhang makatuwiran pa nga, pero binalaan tayo sa kabaliktaran nito. Habang tahimik na hinihila nito ang ating mga puso palayo sa katotohanan, ang panganib ay hindi lamang kaguluhan, ito ay peking katuwiran. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang panlilinlang ay mas lumalakas kapag ang katotohanan ay tinatanggihan. Kapag ang mga tao ay hindi na umiibig sa katotohanan, hindi sila nagiging neutral, nagiging mahina sila at madaling maimpluwensyahan. Sabi sa 2 Thessalonica 2 verse 11, dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ang panlilinlang sa mga huling araw ay hindi darating at makikita ng iyong mata na talagang may sungay, kundi darating itong may lohika, awa ng walang katotohanan at pananampalatayang walang Kristo. Mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo, si Kristo lamang ang nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa ating mga kasalanan. Tanging sa pamamagitan lamang niya makakakuha tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Sabi sa Gawa 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ating layunin bilang mga Kristiyano ay hindi para gumawa ng away, kundi para ipakita ang pag-ibig ng Diyos at ibahagi ang pag-asa na makukuha lamang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa huli, dapat po nating tandaan na walang anumang bagay o tao sa daigdig na kayang pumalit sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang ating tunay na tagapagligtas at Panginoon, at tanging sa pamamagitan lamang niya makukuha ang tunay na kagalakan at buhay na walang hanggan. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, sundin ang Kanyang mga aral at palagi nating pag-aralan ang Kanyang mga salita upang hindi tayo mailigaw ng mundong ito.